Hello everyone! Ito ang June Productions, Work From Home. Kaya nakita natin ang setup natin ay nasa bahay na very makalat. And this is your very own series kung saan pag-uusapan natin ang mga basics, do's and don'ts, and fabrics na nakatuon sa fashion designing. Hello! Ako si Ate Zai or Zyrel, your very passionate, very creative, and very much your favorite fashion ate. So, sa fashion designing, marami akong nakukuha na questions. At pinaka-common doon ay ang, drumroll please! Ate Zai, paano po mag-start? Or saan ako magsa-start? Sa fashion designing, maraming key terms na kailangan mong pag-aralan. Pero, it is advisable na you know the basics. Kailangan, alam mo yung pundasyon ng fashion designing. So, yun ang tatalakayin natin today. At, number 1 natin is drafting. Ate Zai, ano yung drafting? Mahirap ba to? So, kapag sa mga movies na nakasentro sa fashion, makikita mo to sa mga walls nila. Ito. Ayan. Oh my God, may ano ako. Yan. Basta, mukha siyang mahirap, diba? Kasi, yes, mahirap siya. Ito ay isang proseso kung saan kinukuha mo yung measurements, gumagawa ka ng pattern kung saan ito ay magiging guide para malaman mo kung saan mo ikakat yung fabric mo para makagawa ka ng damit. Gets? O gets? So, ang first cardinal rule ng pagbe-measure or pagkukuha ng measurements ay ang number 1, bawal mo kunin yung sarili mong measurements. Kapag yung sarili mo ang iyong yung model mo, basically, hindi pwede na ikaw kumuha. Kasi magiging inaccurate to. Kailangan ibang tao yung kukuha ng measurements mo. Number 2 is kapag circumferential or circle yung kukunin mong measurements, kailangan may 2 inches allowance ka. Kasi gusto natin na merong room or space pa yung kamay para hindi naman masyado mahigpit yung damit mo, diba? That will be uncomfy. So, nalaman na natin yung pinaka-easy part ng fashion designing. Number 2 naman natin is know your stitches. Pwede naman to gawin sa hand stitching, pero mas advisable kapag ginawa mo or kapag meron kang sewing machine. Tapos, sa ang pinaka-basic is yung basic stitch kung saan papasok yung needle mo, tapos ilalabas mo, tapos gagawin mo lang yung prosesong yon paulit-ulit hanggang makapunta ka sa end ng fabric mo. Pero, sa basic stitch kasi, na hand sewn, magkakabulbul to kasi hindi to yung kagaya sa sewing machine na perfect. Kasi, human tayo, hindi tayo perfect. So, ang kailangan natin kapag nakapunta na tayo sa end of the fabric, kailangan natin ng lock stitch. Ang lock stitch is yung pag-uulit-ulit ng stitch, isang stitch sa isang part ng fabric. Ganito siya. Yan. Mas madali itong gawin kapag kapag meron kang sewing machine kasi babalik mo lang yung fabric tapos easy kapag alam mo yung basics. So, number 3 naman natin is dapat alam mo yung fabrics mo. Maraming mga fabrics, iba-iba yung kailangan nilang stitches. Sa atin, hindi pwede na maano yung pag-sew mo kasi minsan nasisira yung fabric, yung mismong fabric. Sa corduroy naman, hindi pwedeng low grade quality yung sewing machine na gagamitin mo kasi masisira yung needle niya. So, mas maganda kung before mo mag-start sa fashion designing, alam mo yung mga fabrics mo like the back of your hand. Alam mo yung needs nila, kung anong kailangan mong gawin, kung kailangan mo ba silang i-hand sew. So, tapos na tayo sa basics. Ito naman ang mga advice ni Ate Zai
para makastart ka sa fashion designing. Kung masyadong mahal ang mga tela sa inyo, mas maganda kung pumunta ka sa ukay-ukay, tapos dun ka bibili ng damit na same shape ng gagawin mong outfit or yung ite-tailor mo na outfit. Therefore, meron kang guide na agad. So, mas mapapadali at hindi ka mahihirapan sa paggawa ng nung damit or nung base mo. Kasi minsan kapag mga passion projects lang yan, at mahal yung fabric na gagamitin mo, minsan, mapapressure tayo na maging perfect yung gagawin natin. At kapag hindi to magiging perfect, edi malamang masasad ka tapos waste pa yun ng money mo. Kaya it's very much easier kung maghanap ka sa ukay ng cloth or fabric, hindi lang fabric, pwede rin yung mismong damit na parehas nung gagawin mo. Therefore, yun na lang yung i-customize mo. At number 2 naman ay you have to know your body type. Minsan, meron tayong mga clients na iba yung nakukuha nila and hindi siya flattering sa body type nila. So, further, beforehand, mas maganda talaga kung alam mo yung body type niya, body type mo, para alam mo kung paano i-dress si client. At yun lang po ang para sa episode 1 ng webinar series. Webinar series, hindi to webinar ba? Ito ang at ito lamang sa first episode ng June Productions Work From Home series by Ate Zai. More to come